Senate President. Thank you. Thank you, Ginoong Pangulo. Mr. President, I rise today to co-sponsor Senate Bill number 2505 under Committee Report number 175 or the Eddie Garcia Law, which aims to protect the welfare of our dear colleagues in the Philippine movie and television industry. Isang karangalan po na maging kaisang tumindig para maisabatas itong panukalang naglalayong siguraduhin na nababantayan at napoprotektahan ang kapakanan at kalagayan ng ating mga kasamahan sa media at entertainment industry. Dito na po ako isinilang at nagkamuwang. I have walked and run in the same shoes worn by them. Kaya naunawaan ko ang lahat ng kanilang mga pinagdadaanan. Sila po na umaga, hapon, gabi, umaraw man o umulan, may tulog o wala, ay buong dedikasyong inaalay ang kanilang mga sarili upang magampanan ang mabuti ng kanilang mga trabaho. At kagaya po ng iba natin mga magigiting na manggagawa, nararapat lang na mabigyan sila ng kompletong proteksyon at makatarungang benepisyo na dapat lang naman na natatamasa nila batay sa ating labor laws. Mapa-artista man, stuntman, crew, cameraman, production assistant, makeup artist, tagahawak ng ilaw o tagabuo ng set at iba pang mga staff. Ano pa mang posisyon nila, lahat po ay may malaking ambag upang makapagbigay hindi lamang kasiyahan sa mga Pilipino, kundi maghatid din ng kontribusyon sa paglago ng ating ekonomiya at pagyabong ng ating kultura. Ang mga istorya na kanilang hinahabi ang siyang lalong nagbibigay kulay sa ating mga buhay at nagpapagaan ng ating mga pinagdadaanan. Kaya suportado ko po ang layunin ng panukalang ito na tiyakin ang ligtas na makatarungang working conditions sa hanay ng industriyang ito at magkaroon ng istriktong pagpapatupad ng occupational safety and health standards. Kaya hinahangaan ko po ang ating chairman ng committee ito na headed by my best friend, Senator Jingo Estrada, sa kanyang panukalang ito. Talagang nakita naman natin ang kanyang sipag para maipasa ang Eddie Garcia Law. At syempre kasama si Senator Padilla at Senator Lapid. Dito po ang aming pinanggalingan. Malaki po ang utang na loob namin sa industriyang ito. At habang isinusulong naman natin ito, hangad ko rin pong manawagan to the organizations and agencies primarily concerned with the entertainment industry. There is a battle much bigger than this, much bigger than all of us. Hinaharap na po ito ng Estados Unidos at hindi malayong makarating din to sa ating bansa. Hindi naman po kalaban ng teknolohiya, but we have to be one step ahead, especially regarding artificial intelligence, tinatawag na AI. This is my ultimate concern. Habang po tayo nag-uusap tungkol sa mga oras ng trabaho, tagal ang setup, kung kasama ba ang travel time sa hours work, hindi ko po maiwasang isipin na hindi lamang po ito ang huli sa pinakamalaking hamong ating kinaharap o haharapin. The technology that gives us convenience also has a sharp end that could kill the industry if not managed. Ito po sana ang sunod nating tutukan sa ganap na ating budget hearings at personal po nating pinapaalalahanan ang mga ahensya ng tulad ng FDCP na usisain at aralin na ang paksang ito. Alam naman natin kung gaano katalas itong artificial intelligence na kayang gayahin sino man sa atin dito.
Kaya we will assure that the welfare of our tireless men and women working in front and behind the cameras are not only valued but also protected. Same thing po para sa ating lahat. I hope my colleagues here in this august chamber will support the passage of this measure, which is not only close to my heart, but will leave a positive imprint and truly make a difference in the history of the Philippine media and entertainment industry. On this note, may I request that this representation be a co-author of this significant measure with the permission of the chairman, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you very much, distinguished colleague. Thank you, Mr. President.